i-fact check nga natin. Oy. Kasi may nag-post ngayon, kakakita ko lang, kumakalat ngayon. Wala na daw yung for sale. Wala na yung for sale. Doon sa bahay ni... Kaya pag-usapan din natin yan. Ano for sale yan? Hindi ko ata alam yan. Yung sa bahay ni naging mainit na, PRRD, wala na daw. Ang dami ngayon, naglalabasan na picture. Wala na yung for sale. Eh, ba't nawala? Pakitanong nga kay Boss Dada. Sabi ko, hindi ko alam. Tinanggal ko. Tinanggal ni Boss. Binili mo na, ano? Binili ko na. Eh, kasi galing siya sa Davao. Malamang tinanggal niya. Mainit na usap-usapan kasi yan, mga partner, nitong weekend. Yung biglaang pagkakaroon ng for sale sa tahanan ni Pangulong Duterte and mixed reactions. Yung nakita natin. Maraming nagsasabi na parang awang-awa sila, baka wala ng pera, pambayad ng abogado, kaya ibinibenta na yung bahay. Marami naman nagsasabi na iconic yung bahay na yan, baka naman pwede, hindi na lang ibenta, tapos humanap na lang ng ibang paraan. Marami ding mga komento na nagsasabing hindi naman sila naghihirap. Parang, parang siguro naman sa tagal-tagal din, naging abogado, nagtrabaho ni Pangulong Duterte, meron din naman naipon yan. At saka yung mga anak naman, successful din naman yung mga anak. So, definitely, meron din naman yung mga yan. So, nalulungkot. Yung iba naman awang-awa, ano ang reaction mo patungkol dito nung una mong nakita na house and lot for sale, ayan, nasa inyong screen, na ibinibenta, yung iconic greenhouse ni Tinignan ko Pangulong kagad Duterte. yung bank account ko. Kung kaya kong bilhin yan. Pero partner, walang presyo eh. Yun na nga eh. Parang ano ba daw? It will be sold to the highest bidder. Parang gano'n ang dating eh. So hindi Walang ko presyo pwedeng bilhin niya ng 100,000? Pwede, kung ano. Yun ang pinakamababa. Kung Yun ang pinakamataas. Yun ang papayag. O yung Bakit ganun ginawang bidding? Oo, yun ang Kanina tanong. ba numero yan? Matawagan nga natin. Bakit yung pinabibiding yan? Ayoko pagsalita. Pero... Wala kasi akong alam ha. Wala akong alam dyan. Kung nagulat lang ako, sabi ko, bakit nilagay yung numero dyan? Kaninong numero yan? Numero ni PRRD? Basta ang alam ko po, yung numero na yan, active. At sumasagot po sa mga inquiry agad-agad. May time para sumagot sa mga inquiry. Tawagan. Hindi, pwede naman itanong yun sa sa kung saan kanino nakarehistro yan. Di ba? Sasabihin ko na lang sa inyo, mga partner. Sabihin mo na sa kanila. Pero ayun na nga. So ikaw, anong dating sa'yo niyan? Sa tingin mo ba, dapat ibenta ito? Ako stand ko dito, no? Ito, kilala naman ako nung mga parokyano natin, yung mga manunood. No? Kasi may mga tao na nagagalit sila before sa Tulfo. Kasi ba't daw itong Tulfo, bakit pinapasok yung away pamilya, buhay may asawa, buhay pamilya, ano ba yan, chismisan yan, no? Tapos, ngayon may ganitong issue, no? Kaya para sa akin, ayokong maging double standard. Pag wala ng koneksyon sa politika, ay hindi na tayo magkokomentaryo dyan. Pag kayaan ay patungkol na sa pamilya, hayaan na natin kay Tulfo. Tayo dito lang, yung mga datihang naniniwala na doon tayo sa issue. I think we should grow as a vlogger, as a Filipino. Pag bobo, wala talaga eh. Mahirap eh. Pag bobo, chismis ka na lang. Mas maganda yung ganun, di ba? Pag bobo, pasok ko na sa chismis. Chismis na lang, no? At least yun. Hindi kasi ako in fairness, di ba, kahit nung panahon nung isang abogado, binabanatan yung mga asawa ni Tulfo, mga love life ni Tulfo. Inano ko rin yung abogado na yun. Ano pa pakialam mo? No. Unless merong violation sa batas. Okay? Kaya lang, kung wala naman... O kaya, unless nililigawan niya yung kapatid mo, pwede kang yun, magalit. makialam ka, personal. Pero yung makikialam ka ng dahil lang sa ewan, tuloy, minsan, nayayari. Meron kasi mga sinasabi yung mga kababayan natin na bring him home, tayo nang bring him home. Oo nga eh. Ang problema, pag uwi, baka wala naman ng bahay na titiran si Pangulong Duterte. Hindi ako nag-post nga ako dyan, nalulungkot ako na, kasi, ayan ang modern day hero,
'Di ba? Even if alive pa lang, hero na. Tapos 'di ba yung mga hero, mga tirahan ng mga bayani noon, pinreserve natin eh. Yeah? Yung kung saan lahat nandoon, naka-preserve. As a matter of fact, ginagawa talagang yan, national treasure. Ito yung presidenteng 6 na taon, may tsansang magnakaw, may tsansang ano mo yung kamkam ng salapi for 6 years, hindi ginawa at nanatili doon sa isang payak na lugar. 'Di ba? Nung natapos na ang kanyang termino, bumalik lang doon. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi umabante yung mga senador nga eh. Yung mga senador pa lang kung dati nakatira lang kung saan-saan, ngayon may sarili ng sa Corinthians, may sarili ng sa Ayala, Alabang, pero mga siya, ganyan. Oo, siya, dyan pa rin. So, ibig sabihin, yun ay nagsisimbolo ng isang politikong matuwid. Di ba? Kaya ako sobrang nalulungkot, nangihinayang, nagagalit sa idea, hindi yung sa tao sa idea na ibenta yan. Totoo, naisip ko kagad, kung may pera lang ako, kung may pera lang talaga ako, bibiling ko yan, ipipreserve ko yan, tapos pag talagyan ko museum, no? Museum, entrance fee na lang. Oo, pwede. Hindi, para ma-maintain. Hindi, tsaka may ROI. Siyempre. Oo, sabihin, ba't mo naman bibili niyo isang property, tsaka private person ka naman, pwede mo naman gawin yun. Unang doon, ma-maintain yung, kasi pag luma, talagang na yan eh. So, pag may nasira, ayusin, ipa-aircon lahat, para pag pinasok, makikita, dito kumakain yung tao na yun. Di maaalala. Diba? May mga pictures. Tayo, ng mga bata, pag nag-field trip tayo, di ba, sa bahay ni Aguinaldo, ganun, sa bahay ni Rizal, di ba, pinipreserve talaga nila yung tahanan, no? Kasi when you become a president, nagiging kang part ng history ng bayan mo, ng bansa mo. Pero meron kayang kinugnayan to sa gulo dyan sa dahig? Ikaw nakakalam. Gulo sa dahig? Meron bang gulo sa dahig? Oo. Yung mga nag-away-away doon. Hindi ko talaga pinanonood yung issue ng mga yan eh. May kinaugnayan ba to sa gulo sa dahig? Ewan. Pwedeng... May alam ka eh. Ayaw mo lang eh. Pero, sinasabi natin, and then nung nakaraan lang, Banat Bay, ito kasing bahay na to, natatandaan nyo nung nagkaroon ng issue na i-raid to. Voluntarily, yung mga Pilipino, nagkasama-sama, pumunta dyan. Hanggang 2 days bago mai-post itong for sale na ito, may nagbabantay pa, Banat Bay. Alam mo ba na bara-barangay pa nga yung ngayon? Bara-barangay yung nagbabantay. Halimbawa, ikaw yung barangay mo, kahit hindi mo malayo ka doon, nakatoka kang magbantay doon. Sandali. Yung pick-up ba niya, binibenta ba yun? Yung pick-up ni PRD yun eh. Yung puti na yun? Oo. Baka pati yung binibenta na rin yan. Pwede. Hindi. Kaya nga, malamang, kung ibinibenta to, baka lahat ibenta na. Oo. Pero baka pati yung mga gamit sa loob, naubos na. Ayun na nga, sinasabi natin, yung mga kababayan natin nagpunta dyan. Alam mo, malaking tulong itong, itong lugar na to. Kasi, Banat Bay, meron dyan daw na libreng kape, libreng pagkain, noodles. Marami ding madami ding mga residente ng Davao na nagbabagsak doon ng mga pagkain para doon sa mga nagbabantay. Minsan daw, pati daw yung walang nagugutom daw sa lugar na yan kasi pag gustong kumain, pupunta lang dyan nagbabantay, makakain na. So nakakatulong pa nga itong pagbabantay ng mga tao yan. Nakikulat lang daw ng mga tao, biglang-bigla silang pinaalis. Sama daw ng loob nila kasi sa tagal nila, pinaalis sila. Sino nagpaalis sa kanila? Ayun na nga, nung sa tagal-tagal daw nila nagbabantay dyan at inaalay nila yung kanilang oras, bigla na lang silang pinaalis na ganun-ganun na lang. Sino nagpaalis? Pulis? Hindi ko alam kung sino nagpaalis, pero pagkaalis na pag-alis, naubos sa laman. biglang nagkaroon na ng for Sino sale. nagpaalis? Vlogger? Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Pero maraming mga vlogger din na nagbabantay dyan, naka-live. Parang naging na nga yan. Yung naging tambayan na at the same time, nababantayan mo pa yung bahay. Di ba? So ngayon, wala na nagbabantay dyan. And for Pero wala naman si Tory sa loob. Wala naman Baka siguro. nagbukay si Tory doon. Palagay ko. Kasi PNP chief na siya, partner na sa... Hindi na siya makapagbukay dyan. Ano na siya kumbaga, nasa opisina na lang siya. Yung iba kaya, may nagbukay dyan? Nako, palagay ko.
baka hindi natin alam kung ano. Pero hindi kasi meron naman statement Na? meron naman statement si Madam Hanelet dito sa bahay na to. Ang statement niya is nalulungkot daw siya pag pupunta daw siya sa bahay na yan kasi daw may mga katulong walang amo. Tapos puro CCTV daw. Kahit saang lugar may CCTV. So, Kaya bibenta na lang. So yun yung Alisin yung katulong tsaka Hindi, CCTV. ano yun official statement niya yun sa isang radio. bakit nakakalungkot na may CCTV? Hindi, siguro. Baka wala ka ng privacy kasi pati O daw... ba't kailangan ibenta? Di ba pwedeng hindi? Ayun na nga, nakuha mo ba? Nakuha mo. Pero yun din Hindi, ang ako yun din ang nagtatanong lang tanong. bilang Pilipino, wala po akong alam nagtatanong lang ako kasi siyempre, yan ang unang papasok sa utak ko, bakit binenta? Don't tell me wala ng pera ang mga Duterte. Ito nandiyan naman si BP Sara, nandiyan naman may mga negosyo, di ba? Sinasabi nila, bakit kailangan ibenta? Hindi ko gets. Tsaka bakit kailangan yun na nga, isa pa yan. Diyan kasi sa Davao, partner, meron silang lingap. Nagbibigay sila ng tulong sa mga nangangailangan. Tama. Paano ka magbibigay ng tulong kung wala kang Sariling pera? So, it doesn't really add up na sabihin natin nagipit, walang pera. Kasi parang yun ang sinasabi ng mga comment sa comment section na kawawa naman sila, walang pera. Baka wala na silang pambayad ng abogado, kaya kailangan na ibenta yung bahay and so on and so Teka forth. muna, boss. Meron ako hindi maintindihan kasi parang may missing link. Doon sa mga kwento mo, parang may mga missing. Minamadali ba? Benta, okay lang. Hindi, palagay ko, kung meron na halimbawa, biglang may tumawag dyan, 100 million. Halimbawa lang, syempre, iconic yan eh. Oo. Di ba? Lahat. Totoo. Kung ako, alam mo ba na ang daming comment na mag-ambagan na lang tayong lahat. Pero Tayo na lang ang bumili alam mo, niyan. may ganun. nagsasabi rin ba't ba kayo pakialam meron sa may bahay na may bahay? Hindi. Kung gusto nila ibenta. Ay na masasabi mo dyan? Hindi, ang sa akin nga lang, bilang isang Pilipino, bilang isang nagmamahal kay Pangulong Duterte, alam ko mahal niya tong bahay na to eh. Oo, Buhay pa nga. naman yung tao eh. Hindi, pero pagpunta Hindi mo, naman siya, bago siya Kanino bang siya bahay makulong, diyan siya nakatira eh. Pag alis niya, diyan siya tumuloy. Sabi nga niya naging presidente ako, hindi na dagdagan kahit isang kwarto tong bahay na to eh. kanino ba bahay to? Kay PRRD, Kay di ba? PRRD yan. Di tanong natin si PRRD. Kunwari, ikaw kaya, Kung gusto halimbawa lang hindi ka na nagra-ride, benta ko yung motor mo, magalit ka. Siyempre, hindi ko naman pinapabenta eh. Bakit mo ibibenta? Hindi, baka Di ba? lang, ina-assume ko lang, kailangan Paano ng pa pera. ikaw kilala mo kasi- si Pangulong Duterte? Alam mo na ayaw niyang nagre-raise ka ng funds for him. Oo. Di ba? Ayaw niya yan. Oo, so if this is a fundraiser, medyo mabigat ito. Ang galing nyo talagang dalawa. No? Bakit? Biglang naglabasan yung mga trolls. Biglang lumabas yung mga troll. Ang lakas yung palabas ng trolls. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Ako nagtatanong lang ako ha. Bakit nyo kailangan makialam? Bahay yan ni Bitag kayo. kayo talaga bitag Hindi, kayo ha. Check nyo yung account. Ako nagtatanong lang naman ako. Wala akong pakialam kung... Hindi ko nga alam kung sino nagbebenta, mali. Si Hanelit ba nagbebenta? Parang alam nila eh. Akala ko si Baste. O kaya si BP Sara Duterte. Si Hanelit ba? Hindi ko alam ha. O baka naman si Kitty. Hindi ko talaga alam. Hindi natin honestly. alam kung sino. Kasi hindi ko naman nakita Hindi, niyo ba yung title? Nakita mo ba yung title? Hindi, wala akong alam. Hindi ko alam kung kanino nakapangalan yan eh. O bakit nila ina-assume na si Hanelit yung nagbenta? Hindi naman mabibenta ni PRD yun. Nakakulong eh. Hindi, yung mga anak niya. Ayun nga, oo. Bakit niya ina-assume nyo? Bakit kayo... Bakit nyo ina-assume? Hindi, meron nga kasi isang statement. Meron siya isang statement nga may statement siya sa Facebook na nalulungkot nga. Pagpupunta nga daw siya doon, puro katulong lang, wala naman daw amo, benta na lang. Kaya nga, kinu-question natin yung... Hindi, baka tsaka, naman... hindi ba pwede tayong malungkot? Oo nga, pwede. Ako, nalulungkot eh. Hindi. Yun lang eh. Inaano ko, nalungkot. Kahit doon sa status ko, sabi ko, nalungkot lang naman ako ha. Masamang malungkot? Bawal na rin po ba ngayon na malungkot? Di ba? Nalulungkot lang kami. At maraming Duterte supporter na nalulungkot kung nakita yung for sale. Di ba?
maraming nalungkot. Kasi parang iyan na isang alaala. Pinrotektahan ng mga Duterte supporter yan. Binantayan yan eh. Di ba? As a matter of fact, pag galing sa ibang bansa, number 1 na pinupuntahan yan. Tapos magpipicture sa harap kasama yung, yung standee na yan. Maraming nagko-comment sa akin, Banat Bay. Ako, may mga pictures din ako dyan eh. May mga nagko-comment sa akin na ano ba naman, gusto ko pa naman umuwi, tapos pupunta ako dyan. Maraming mga ganun eh. Isa lang masasabi ko dyan. Time will reveal. Pero, ang daming troll Ang daming troll. Biglang Labasan sila. naglabasan Papatid na yung wala ugat. kaming pakialam Papatid talaga. na yung ugat sa liig. Sa totoo lang, wala kaming pakialam sa personal na issue. Kami nagtatanong lang bakit kailangan. At saka tinatanong natin yung taong bayan. Kayo ba bilang Duterte supporter, happy ba kayo na ibinibenta ang bahay ni Pangulong Duterte? Yun lang naman yun eh. Hindi ba natin pwedeng bigyan ng kalayaan na magkaroon ng kanilang opinyon ng mga Duterte supporter? Di, mga partners, meron naman tayong mga kakilalang mga Duterte. Tanungin kaya natin sila isa-isa. Pero parang alam ko na ang sagot eh. And I mean, Yung Duterte talaga, yung by blood, dumaloy. Siguro Pwede, sila yung may siguro. karapatan din. tanungin natin sila sa susunod sa ibang araw. Baka sakali, malay mo, ma-interview natin Ito. Next week lang, may kasama Sabi tayo. nitong isa, si Hanilet nga nagbenta. Kaya nga may statement. Bakit niya ibinibenta, di ba? Di si Hanilet nga nagbenta. Si Hanilet ang may-ari. Pero may say pa rin kayo, masama. Malungkot ba talaga o ayusin mo muna yung Tagalog na lang. si Hindi pa- Large de la Cruz. Oy, Large de la Cruz, ikaw, kalalaki mo, chow, chismoso ko din. Sigurado ka ba lalaki Nakikichismis ka rin naman dito eh. Sigurado ka ba lalaki Lars yan? Lars. Baka kamadyungan yan. Baka kamadyogan ka ha. Sige, paano pa? Basahin natin yung ano. Putok na yung ugat eh. Sabi nga niya. Hindi kasi, ewan ko ba, masama ba magsabi? Alam mo, wala akong against kay Ba't ko naman, kay Hanilit? Di ba? Kailan lang may kausap tayong Duterte? Ang bait-bait ni Hanilit yun. Parang kahapon lang. Yung mga nakausap nyo ba nating Diba? Duterte? Pabor kaya dyan? Ang bait-bait ni Hanilit. Ba't yung tapos tayo nalulungkot lang. Nalulungkot lang naman kami. Hindi ba halata sa mga mukha namin? Oy, Lars de la Cruz. Ano ka ba? Abogado ka ba nila? Ano ka ba? Mayroon ka bang ambag dyan? Wala ka naman. Baka mamaya, hindi ka naman kilala ng mga yan. Ha? Buti kami, kilala kami ng mga yan. Kahit pa paano, Sabi pwede nila, naman kwentu-kwentuhan. Nalulungkot daw din sila. Hindi, maraming talagang nalulungkot. Kaya nga maganda, pinag-usapan natin kasi na-trigger yung mga tao. Yun naman ang natin eh. Yun naman ang gusto natin mangyari, di ba? Yung magkaroon ng spark. Kaya yun ang gusto natin. Na-trigger, tapos mag-komentaryo, tapos magpa-presscon. Hindi, pero ang tanong, tapos na yun yung binibenta. Nabenta na ba o hindi na binibenta? Ang pagkakaalam ko, merong kumuha ng for sale. Sino kumuha nun? Hindi ko alam. Hindi ko nakita eh. Wala kang nakita? May gumagano'n eh. Oo. Teka muna. Ito ba binili ni PRRD o galing sa ninuno pa ni PRRD? Sa pagkakaalam ko binili niya. Kasi magkatabi sila magkapatid eh. Na yung sa kapatid niya nakuha na rin niya. So ang bumili, si Tatay Digong? Oo, si Tatay Digong. Okay. Sa pagkakaalam ko. Clear. Tsaka dyan din, sa bahay na yan, katabing bahay lang, nandyan din nakatira yung mayor, yung vice mayor ng Davao City. Diyan din nakatira. Oo, yung vice Diyan din. Diyan din, sa katapat lang. Katabi? Oo. Diyan ba siya umuwi? Diyan, umuwi yan, araw-araw. Nakita niya kaya yan? Nakita niya naman siguro, ang laki niyan eh. Nakita mo nga eh. Siya pa, hindi niya makikita, kapitbahay lang siya. Oo. So, ayan lang yan. Dalawang bahay yan. Dito lang siya sa may harap. So, ang laki niya, no? Hindi kaya siya nagtanggal? Pero ang alam natin, Banat Bay, Hindi, nagtatanong lang ako kasi
malapit sa kanya, baka nakita, ba't nabenta na to? Ba't binibenta? Hindi kaya? Hindi, baka nagtanggal yung bibili. Kaya, pwedeng ganun. Kaya ito masasabi. Tawagan nyo kaya yung numero na yan. Alamin nyo kung nabenta na o hindi pa. May message. May Pati message. personal life, pinopolitika. Stoilers, De La Cruz, huwag ka na maarte. Hindi ka importante. Ito pansinin mo, kulay blue ang si Corazon. May sabi si Corazon. May comment. Boss Dada. Boss Dada, hindi natuloy. Ayaw ni... sino hindi ako nagsabi niyan? Si Corazon. Si Corazon. Ewan ko si Corazon kung labandera nila yan. Si Shen... Ano sabi? Boss Dada, meron kang sinabi nun. Na? Ewan ko. Hindi ko maalala Hindi ko na maalala. Hindi ko alam, wala akong alam. Hindi ko napanood si Boss Dada nito mga nakarang araw. Nainggit ako. Nasa Davao At saka yung mga kasama ni Boss Dada, Nagkataon naman na nandoon tayo, tapos nangyari ito. Kaya nagtanong-tanong din tayo sa mga tao sa paligid. At lahat naman sila, hopeful na may preserve na lang to. May tanong na lang natin sila. Ito nga sabi, ang ganda na sinabi. Parang pinaalis mo na si FPRRD sa favorite place niya. Totoo. Kasi yan talaga yung sinabi niya pag tinatanong siya, anong gagawin mo after? Kasi may noon nagkaroon pa ng hinala yung mga dilawan na, naku, pag naupo yan si Duterte, diretso na yan. Hindi, sabi niya, hindi. Pagka, uwi ako kagad dun sa bahay ko. Mas masaya ako dun sa bahay ko. Yun, kaya tuloy nalulungkot yung iba na parang sinasabi, buhay pa si PRRD, tinanggalan mo na ng tirahan. Napaka-importante kasi ng tirahan ng tao Di ba? Sabi naman ni Lars, sabi ni Lars, na-hurt daw niya feelings ko, hoy. Ikaw? Sino ka? Si Rizal Ontiveros ang naka-hurt ng feelings ko dahil tinanggal niya yung Facebook ko. Pero kung ikaw lang, sorry. Feeling ko yan si Lars, kamadyungan niya ng mga luka sa Amerika. Baka ano yan, baka alagad ni Marley kaya. Kulto nila. Kulto. Yung mga mangkukulam. Yung mga kulto ng mga mangkukulam, magkakasama yan. Pero, wag kami. Kita mo, maglalabasan sila dito. Labasan na, sige, pasok. Ayan sabi ni Boss Dada, pinunit. Marami ka palang sinabi. Marami pala akong viewers. Marami ka palang viewers Marami dito. pala akong viewers dito, pero, yun lang, sana lang. Ako, personally. Ito, si Boss Dada, yun ang content ni Sir Macanas po kanina umaga. Hindi pumayag daw si Baste. Yun naman pala Nag-park din si Senator Bato dyan kahapon. Nagpunta rin nga sila, tinignan nila. Kasi medyo nakagulat naman talaga ito, hindi ba? Mm. May tatawagan ako kung baka sakaling Eto sabi Payag na siya. naman nung kakulto ng mga luka-luka. Sabi nga ni BP Sara, na malaking posibilidad na hindi na siya makauwi. Expect the worst case scenario. Benta na lahat. Benta na lahat. Habang buhay pa. Sabihin, Anak ng dahil Coco hindi makakauwi, ibebenta mo na lahat. Talagang mga mangkukulam na to. Grabe ang no? Itong mga kulto talaga ng mga mangkukulam. Sino chismoso ngayon? Tapos sasabihin mo, Duterte supporter ka. Ganun ang mo, ang eksena mo. Gusto mo mabenta lahat. Malabo yun, malabo. Bira ka, oo. Sana lang ma-save, di ba, partner? Sana lang ma-save yung property. Kasi tayo rin, di ba, pag nagpupunta tayo dyan, saya-saya natin. Hindi nila makita etong bahay, hindi yan pera. Hindi lang pera yan. Simbolo yan. Yes, it's a Simbolo monument. yan ng isang matinong pinuno. Diba? Na hindi nagnakaw sa bayan kahit kaya niya magnakaw. It's a monument. Hindi yan this is not about money. Kaya nga dapat sana, nalulungkot tayo, na dapat hindi ibenta yan. Hindi dahil sa pinakikialaman natin yung pera nila. Hindi. Kaya natin sinasabing sana hindi na maibenta yan kasi simbolo yan ng isang politikong nagmahal sa ating bayan. Yes. Iyon ang hindi nyo mag-gets kasi ang alam lang ninyo, protektahan yung nagbabayad sa inyo kung sino man yun. Tsaka itong bahay na to, remember, Balat Bayan, nagpunta dito yung Prime Minister ng Japan. Yon. Tapos, sabi niya, nagulat siya. Kasi presidente ka ng Pilipinas, ganito bahay mo. Hindi niya sinasabing pangit. Pero nagulat siya
kung gaano kasimpleng mamuhay si Pangulong Duterte, and it made him realize na sobra-sobra pala yung entitlement nilang mga world leaders, sobra-sobra pala entitlement nila. Parang medyo napahiya sila ng bahagya na si Pangulong Duterte, presidente ng Pilipinas, meron siyang palasyo na Malacanang Palace pero hindi siya doon natutulog, di ba? Natutulog siya sa barracks lang. Tapos ito rin, bilang isang presidente, kita mo na pagtapos dito siya umuwi. So mahal niya tong bahay na to. And syempre, ako kung si Pangulong Duterte nasa ibang bansa, imaginein mo kung pupunta ka doon, sasabihin mo sa kanya, by the way, wala na yung bahay mo, binibenta na. What do you think sakit nun. will make will make him feel na yung bahay mo binibenta? Mantakin mo, kinidnap ka na nga, tinakas ka na nga, wala ka na nga sa sarili mong bahay, lahat ng tao lumalaban, bring him home, tapos wala na pala siyang bahay. May posibilidad na wala na siyang bahay na uuwian. Diba? Ano kaya nararamdaman Nakakalungkot ni Tatay Digong ngayon? So yun sana ang isipin ng tao. This is not about yung value ng bahay na yan, yung chismis or anything. Pero simbolo kasi yung bahay na yan ng gusto nating mga magiging leaders in the future na sana susundan yung ganitong klaseng modest na pamumuhay ng lahat ng mga susunod na mga leaders. Na kapag nawala ito, Pero wala na. lahat naman nalulungkot except lang yung isa. Except lang yung Halatang palagay ko yan Siguro nga, baka malay mo yun ang kanilang instruction sa pinuno nila. Siguro. Na kailangan Pero activated yan, sabi ko nga sa inyo maanong issue to, merong troll farm na involved talaga dyan. Partner. Oo. Di ba? Ano pa Kaya mga pag-uusapan natin aside from that? Boeing, ano masasabi naman ninyo? Boeing Nakakapagtaka Rimulya. lang. Paano mag-a-apply ka sa posisyon na meron kang demanda? Di ba? Hindi, huwag natin demanda ha. Wala po tayo sinasabing convicted. Meron pong nag-file ng case si Senator Amy dito sa Ombudsman. Pinaimbestigahan yung mga di umano involved sa illegal transfer ni PRRD going to The Hague. Di ba? Pero ang tanong dito, kung ikaw ay merong pending case sa ombudsman, tapos ikaw ang magiging ombudsman, imbestiga mo sarili mo. So sana, kung may delikadesa pa, etong si Marcos, hindi niya dapat ilagay sa ombudsman etong si Rimulya. Napaka naman po ata nun. Sablay naman sobra-sobra 'yon. 'Di ba? By the way, road to 100,000 na itong YouTube channel ng DJR. Baka naman mag-like na kayo, mag-subscribe kasi dito sa SMN9, dito lang ang totoong balitang walang takot at higit sa lahat hindi involved sa chismisan, tunay na istorya, di ba? Ayan na, pinatahimik lang natin yung mga kulto. Alam natin na kulto Kasi ang kanilang sinicirculate is interim release, hinarang nga So paano makakauwi? Yun ang nila Yun yung kanilang... Baka naman totoo, sino nang harang? Ha? Hindi alam Alam nung nagko-comment So, yun ang sinasabi niya na parang yun ang... So, kung alam nilang hinarang, paano nila nalaman na hinarang? Hindi hinarang naman ang prosecution sa ICC. Hindi, bakit parang conclusion na? Hindi, pagka-troll talaga. Kasi, hindi ba? Baka naman conclusion na yun. Meron silang alam na hindi natin alam. Hindi, Banat Bay. Ako na mas naniniwala ako na may nag-gaslight talaga na troll farm. Na merong troll farm yung administrasyon na papasok sa usaping ganito, tapos i-gaslight both sides para mag-away. Meron niyang pain, meron yan sa loob. Tapos, syempre, sasakyan. Sasakyan. Kasi, pagka lumaki yung issue, mapakaliwa, mapakanan, tatama sa Duterte. So, yan yung sinasabi ko na nagagalit yung best friend mo, yung time will reveal. Time will reveal, lalabas kung sino dito yung espiya. Meron yan. Naniwala kayo, meron yan.
Alam mo, ang ganda nga ng sinabi ni Yun o. ni Jimmy Bonok, ni Atty. Saan yan? Sa Facebook? Oo. Buti pa kayo, may Facebook? Pasensya ka Wala na. akong Ako na lang Facebook. babasa. Simple lang po, kailangan natin magkaisa para sa 2028. Ngunit strategic po ang paggawa ng hidwaan sa ating samahan. Strategic daw. Sadyang tayong pinaghihiwalay upang humina. Ang sagot po ay simple. Duterte principle lang tayo. Huwag magpauto o mahina, dasal lagi. Strategic daw. Oo, yun naman talaga ang gusto nila, divide and conquer. O, ganyan talaga ang atake nila. Gusto nila mag-away-away tayo and then hopefully yung kabilang side makuha nila, konti na lang yung matitira. O, pero yun nga yung lagi natin sinasabi na maaaring magkakaiba man ng opinion at posisyon ang bawat mga Duterte supporters. At the end of the day, isa lang ang principal niyan. Isa lang ang common denominator, ang pagmamahal sa bayang Pilipinas at pagmamahal sa mga Duterte. Pagdating ng eleksyon at pangangailangan, sama-sama yan. Kahit magkakaaway, sama-sama yan. Nasa Duterte lahat yan. Kaya kung akala nitong mga troll farm na to, na they are dividing us sa topic na ito, oo, rest assured na kapag Alam mo, kailangan magbuklod-buklod, sama-sama yan. Meron lang akong ipapasok. Kasi, in a way, meron sa bandang gitna, nagkaiba-iba tayo ng sinuportahan, etc., etc. But one thing is common. Halimbawa, wag na lang yun sa akin kasi baka sabihin, nagbubuhat tayo ng bangko. Kayo, hindi ko kayo nakitang binastos nyo ever si Tatay Digong. Nagkaiba-iba man tayo. Merong pumuntang may nag-unit team, merong nag-isko, merong Nagpakyaw. nag-iwa-iba. Pero hindi natin binastos. Hindi nyo binastos. Hindi nyo tinawag na Mangkanor. Hindi nyo tinawag na ganito si Tatay Digo. Wala. Nakita ko yung nanaig. Nanaig yung respeto nyo kay Tatay Digong. Dahil may pagmamahal dun eh. Nagkaano lang tayo. Nagkaiba-iba lang. But at the end, ganun pa rin yung mga kalalabasan niya. Mataas pa rin yung pagmamahal sa mga Duterte. And when it's time to unite, the real unity, we will unite. Magkakaiba man tayo ng posisyon. O, lagi niyong tatandaan niya. At saka yung mga troll dyan sa comment section, sanay na tayo dyan. We've been here for a long time. Since 2016, nandito na tayo at nakikipag-bardagulan na tayo. O, so, baliwala yan. Huwag niyo masyadong pinagpapansin yung mga divisive na mga comments dyan. Uy, sa speaking comment of isko, grabe. Ay, oo, grabe nangyari sa City Hall. Bakit ba Oo, ikwento mo? grabe yun, naramsak. Ubos? Ubos. Hindi, kasi nakapunta na ako dun eh. So, Ubos. mabuti to binibenta. Yun, hindi. Inubos. Oo, inubos, pero may tinira. Ano ang tinira? Bolt. Ano naman ng Bolt? Ang weird nga kasi sa dami-dami ng ititira, siguro hindi na inabas kasi yun yung yung Mabigat pinapangarap kong vault yung malaki. Bigat yan. Mataas talaga yung tawag dito, pang mga bangko din na nandun yung mga pero naubos at sabi nga ni, yan yung vault kasi laki halos ng tao yan. Yan lang yung natira. Ano pa yung laman niya? Mahirap kasi tanggalin yan naka talaga yan, naka-drill yan. So, ano kaya laman na naandun? Di ba? Tapos, the rest, wala na. Ang tanong nga dyan, kasi yung alam ko, sa government offices, ang mga gamit dyan, pagmamayari ng gobyerno. Dapat. Kasi nga, para ka makakuha lang ng konting papel o ano man, ginagawa na request yan Tapos bibilhin, property yan. Bakit ultimong yung pinagka-interesan pa ba yan? Sino kaya? Wala tayong tinutukoy hindi ko sinasabing yung mayor. Sino dati mayor niya? Pero sino kaya? Yung tao niya? Ganun ba sila kababoy? Para pati yung mga malilit na bagay, pagkatsagaan nila? Ang lupit din ng... for personal interest, para sa personal na interest, gusto mo na mag-fail yung successor mo? Oo. Para lang masabi na mas magaling ka sa kanya. Ibig sabihin, hindi mo talaga mahal yung mga kababayan mo, constituents mo. Di ba? Because you want yung bagong leader to fail. At saka matindi pa niyan, alam mo yung basura na shiner ni Yorme? Hindi mo rin nakita, nasa Facebook din yun Sobrang dami yun. Grabe yung basura. As in, umaabot na sa, parang ang dadaanan na lang, pwedeng daanan, bisikleta na lang. Kasi sobrang dami ng basura. Sobrang dami ng basura. Sobrang dami na yun. Pag yun, bumaha, isipin mo.
na lalong magkakabaha-baha dyan sa Maynila. Pero nalinis na rin yata, no? Hindi pa. Kasi nga daw, ang laki ng utang. Oh. Ang laki ng utang doon. Ang laki ng utang doon sa garbage company. Kaya nga kanina, nag-press con kagan si Yorme, nakikiusap siya at pumayag naman na kung pwede, kunin na muna tapos babayaran na lang ata para isusunod. Pangako niya na babayaran. Kasi I think sobra milyon-milyon yung utang. Baboy, ano? Grabe, sabi ko nga. Ang nakakalungkot dito, yung mayor nila dati, doktor. Oo. Hindi niya ba alam na grabing sakit ang may dudulot niyan? Lalo na pag nagbaha. Isipin mo, ako, tanong lang to sa tingin mo may daga dyan? Oo, sigurado marami, yan. Sa tingin mo yung daga tumae dyan nung umihi? Lahat ng sakit nandiyan dyan. Sigurado ako umihi daga dyan. Imposible. Ano to? Nag-CR pa? Oo. Hindi nga lang siguro daga ang umihi dyan at tumae. Baka pati yung ibang tao, dyan na rin na nagdumi kasi hindi na mahahalata. Di ba? Baka nga mamaya, kaya din pinapakita ni Isko Moreno ito. Kasi ito ay hindi malabong mangyari sa Pilipinas sa 2028. Yan yung post ko sa Facebook Oo. Nag-post ako sa Facebook niya na Facebook na naman. Wala nga akong Facebook kung matalino si Bongbong, kaya ito dapat gawin niyang lesson. Halimbawa. Halimbawa yan, kasi paglabas mo, at halimbawa ay City Hall walang laman, or wala nang ginto sa Pilipinas, o Lubog puro sa na utang, lubog sa utang, puro na basura. Paglabas mo, hindi ka na presidente. Hindi ka na mayor. At ako'y naniniwala, hahabulin ni Mayor Isko yung kalokohang nangyari dyan. Paano nyo sasagutin? Nawala na kayo sa upuan, hindi nyo na kayang bumili ng tao. Dapat ito'y maging lesson. Dahil, ibig sabihin dyan, sa bawat yugto ng tao, may katapusan. At sisingilin ka. Kung ikaw ay gumawa ng kabutihan o kasamaan. Ang tindi niyang basura na yan, ano? Hindi, naku. Nakakalungkot kasi ako po, laman po ako ng Manila, Malate, talagang dyan tayo lagi. Ilan ang pinupunta nating shows dyan. Kaya, nakakalungkot kasi ang ganda sana ng Maynila. Gumanda na yan, nung panahon ni... Hindi, totoo ito. Gumanda na yan nung panahon ni Isko. Kadiri naman yan. Tapos, doktor pa yung dating mayor. Ano ba namang klaseng... pamamahalang ginawa. Ang nadidig ko, parang aanuhin pa ni Mayor, i-imbestigahan niya about dyan sa PhilHealth. Patungkol dun sa doktor na yan. Baka meron pang sumabit na involved sa PhilHealth. Pero alam mo, maganda ako. May suggestion sa mga, maganda, tumakbo kayo. Kasi, para sa mambabatas, magkaroon ng pagbabago pagdating sa termino ng mga presidente. Gawin na lang din 3 taon, pero pwedeng re-elect. Para sa Amerika, no? 4 years, tapos 4 years. Kahit 3 years na lang. 4 years, tapos re-elect. Hindi, isipin mo, magkaroon tayong katulad ni Marcos uli. Hindi, at least tayo ng 4 na taon. At least 4 na taon lang. 3 years para 6. sabay sa sa local election. Oo. Para, pwede ka naman re-elect pwede ka re-elect ng isang beses pa. So, 6 years ka pa rin. Pero at least, maiwasan mo na doon yung, katulad ng ganitong klaseng pamahalaan. Di ba? At least, puwari, kung Duterte ka naman, magaling ka, ako, sigurado ako, kung may re-election lang, landslide ang boto kay Duterte. Kunwari, sabi mo nang pwede siya ma-extend for another 6 years. So, kung gawin mo 3 years yan, sigurado ako, extend yun si Duterte. Pero kung ganito kapangit ang gobyerno, hindi na ma-extend yan. Kasi sobra-sobra na, 3 taong babuyin ng bayan. 3 taon abusuhin. Sobra-sobra na yun. Kawawa na. Another 3 years pa, no? Pero yun naman ang problema. May mga nagsasabi naman na kulang nga yung 6 na taon So, ano magagawa mo sa 3 taon? Hindi, maganda, re-elect. Every 3 years. Siguro hanggang 3 term. O at least naka 9 years ka na nun. Pero at least merong balanse. Pag nagloko ka, tanggal ka. Kayang patalsikin Kasi kung ngayon, nagkaroon ng election to 2025, isipin mo nagkaroon ng presidential election 2025. Sa tingin mo mananalo si Marcos?
Wala. Si Sara Wala. yan. Sara yan. Sigurado yun. Yun yung senador niya. Hindi nga niya napanalo. Siya pa kaya. Di ba? Imposible eh. Tsaka mawawala yung yung sinasabi ni Chanco na nagkabilihan. Yung mga ganyan. Yung mga vote buying sa pangalan ng ayuda. Kasi hindi na incumbent. So yung presidente, wala na sa kanya yung kaban, wala na sa kanya yung makinarya. So magiging ang election kada 3 years, maganda yan. Magiging patas. Hindi kayang hawakan. Tingnan natin. Pero ngayong araw ba na to, nag-press con na yung tagapagsinungaling ng Malacanang? Nag-press con na ba? Hindi pa? O kasi itong weekend. Pero matindi. isang sinungaling nag-press con. Pero baka matindi magkaiba tayo kasi sinasabi nung weekend Yung mga binitawang salita ni VP Sara Yung hindi na lang niya basta tinawag na bobo. Kulang-kulang pa. At intellectually challenged. Oo. Actually, naghahanap nga daw siya ng tamang word na... Ito ba yung press ko niya sa Davao? Hindi ko kasi... kasi nag-inauguration, tapos nagkaroon ng press con, tinanong sa kanya yung mga hirit ni Claire na ang hindi, yung ang pagpapaliwanag pa rin patungkol doon sa official business sa Australia. Napakalinaw naman na nung paliwanag ni Vice President na hindi siya official business. Personal siya, pero nagtrabaho ako. So, hindi siya official business na kailangan kong mag-report. So, hinihingan niya ng report si Vice President, pero nasan ba yung report? Yun naman talaga ang trabaho mo dyan, mag-report Ano pa? Na sablay dyan. May fake news siyang sinabi na... sa China, pero you love the Philippines sa China. Pinumentohan ko yan. Ang hindi lumingon sa sarili, ang hindi magmahal sa sariling wika, ay mas masahol daw sa malansang isda, lalong-lalo na kung sanabi mo na hindi mo mahal ang Pilipinas. Sino bang nagsabi na Wala hindi mahal nga. ang Pilipinas? Panoorin niyo yung video ko. Talagang detailed po kung papaano tinwist ni Claire Castro yung sinabi ni VP Sara Duterte. Pinapipili siya kung sino yung mas gusto niya. Halimbawa lang, ikaw, tinanong ka, sino mas gusto mong kasama? Si Coach Oli o si Banat Bay? Tapos sinabi mo, wala, wala akong kakampihan. Wala akong kakampihan, Hindi ako pro Coach Oli o pro Banat Bay. Wala akong kakampihan. Ayaw mo rin sa sarili mo? Biglang ganun. Yun ang pinalalabas ni Claire Castro. Tinanong siya kung anong gusto ni VP Sara Duterte, kung anong masasabi niya tungkol sa gera, tungkol sa ginawa ng Amerika, tapos at saka sa China. Biglang nung sinabi niya, wala akong papanigan sa kanila. Biglang sinabi, so pati yung hindi mo rin mahal ang Pilipinas? Ganun ang dating. Grabe, tama si VP Sara sa sinabi niya. Mahina utak nito si Castro. Ano nga, kulang-kulang nga. Yun ang sinabi Anong klaseng abogado to? Yun ang sinabi ni Vice President na kulang-kulang. Yun talaga yung bobo at kulang-kulang. Parang hindi abogado magsalita Yung ganung paano niya basahin ang sitwasyon, yung sinabi, hindi papasa sa abogado kahit sa isang vlogger, hindi Kung ganun ka mag-analyze ng sitwasyon, anong klase to si Claire? Dati naman, abogado siya, but vlogger na rin siya, tapos ganun siya mag-analyze. Alam mo maganda kay Claire Castro? Gumawa na lang ng chismis. Ganyan yung mga bobo So paano? Kita-kita tayo ulit. Sayang wala si Wala si Kati Binag, Kasi sigurado ako merong ibang input si Kati Binag patungkol dyan sa for sale na bahay ni Pangulong Duterte. Bukas tanong natin. Baka may chismis Kung nandito siya bukas, tanongin natin siya kung ano ang kanyang masasabi dyan sa pagbenta ng pagbenta ng property na yan. Abangan nyo kasi I think mag-aaraw-araw na ata si Kati Binag. Pwede. Mukhang ipapapalit tayo. Anyway, sige. Kita-kita po tayo ulit mga kabanateros. Ito lang sa MCMNI. Pag tamang palakpakan, pag malibanatan, ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.